Sa loob ng 35 taon, hindi siya lumapit sa kamalig, hindi kailanman tumawid sa pintuan nito. Malinaw ang sinabi ng kanyang asawa, bawal pumasok doon. Ngunit nang siya'y ilibing na, napagpasyahan niyang hindi na kailangang sundin ang pangakong iyon. Ang natagpuan niya sa loob ay nagpatumba sa kanya. Ang bahay, luma at bagyong bagsak ay nakatayo sa gilid ng kapatagan na parang alaala na ayaw mawala. Sa paligid nito, ang malalawak na parang ng Nebraska ay walang katapusan, nililinis ng hangin, sa ilalim ng langit na napakalawak na parang maaari kang mahulog dito. Ang bahay mismo ay hindi kahanga-hanga, isang maliit, iisang palapag na gusali na may malutong na puting pintura, may porch na umuungol sa bawat hakbang at isang nakatunggaling na mailbox na halos matanggal na. Pero para kay Evelyn Velasco, minsan itong sumisimbolo ng pag-asa. Isang panibagong simula, isang buhay na malayo sa ingay at bilis ng Atlanta. Pinalitan niya ang traffic jams, mga opisina at siksikang apartment ng pangakong katahimikan, malalawak na langit at lupa na tunay na pagmamay-ari mo. Hindi naging madali ang pag-aangkop. Sa una, ang malalawak na tanawin ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay walang proteksyon at ang katahimikan ay parang bigat na bumabalot sa kanya. Ngunit unti-unti, nakita niya ang bahay bilang isang lugar kung saan maaari siyang magtanim ng ugat, kahit nakakaunti lamang ang namulaklak. Sa gitna ng payapang buhay na iyon ay si Antonio. Si Antonio Velasco ay hindi isang taong madaldal. Matangkad siya, malapad ang balikat, may mga kamay na madilim dahil sa grasa mula sa maraming taon ng pag-aayos ng makina sa Sinclair Station na 15 milya ang layo. Hindi niya ipinapakita ang pagmamahal sa malalaking palabas o romantikong pagsasabi, kundi sa maliliit at tuloy-tuloy na paraan. Lagi niyang sinusuri ang gulong ng sasakyan bago bumiyahe. Hindi siya sumisigaw. At kapag nangako siyang uuwi ng 7:00, uuwi siya. Palagi. Hindi mabilis ang pag-usbong ng kanilang pagmamahalan. Unti-unti itong lumago, parang mga halaman sa hardin. Walang dramatikong hapunan o sorpresa na bulaklak, kapilang sa porch, tuwing umaga, mga sulyap sa hapagkainan, kamay niya na nakapatong sa balikat ni Antonio kapag masakit ang likod nito. Isang buhay na pinagsama-sama ng tahimik na mga kilos, ngunit may isang bahagi ng buhay nila na nanatiling sarado para sa kanya, literal. Sa likod ng bahay, lampas sa mga ligaw na tanim at isang kalawangin na barel ng ulan ay isang lumang kamalig. Hindi ito grandioso, isang lumang estruktura na may baluktot na kahoy at bubong na parang sumuko na. May pintuan itong may makintab na brass na kandado, mas bago kaysa sa ibang bahagi ng gusali. Hindi niya kailanman nakita ang susi. Naalala niya na minsan niyang tinanong ito, kasunod lang ng paglipat nila sa bahay. Hindi pa pamilyar ang bahay. Bawat pagungol ng sahig ay isang misteryo. Isang araw, tinuro niya ang kamalig na may ngiti. Iniisip kung ano ang pwedeng maging gamit nito. Pwedeng kwarto para sa mga bisita o art studio. Hindi man lang tumingin si Antonio. Mas mabuti siguro kung hindi ka pumasok dyan, sabi niya. Delikado, maraming lumang gamit, matutulis na kasangkapan, mga pako. Natawa siya, inisip na biro lang yon, pero walang ekspresyon si Antonio at walang espasyong ipagtalo ang tinig niya. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang may nagbago sa pagitan nila. Hindi isang nakikitang pagbabago, kundi isang emosyonal na hadlang. Sa una, inisip niyang kailangan lang niya ng espasyo, isang lugar para mag-isa. Lahat naman ay may mga pribadong sulok, hindi ba? Ngunit habang lumilipas ang mga taon, hindi na naging simpleng bahagi lang ng lupa ang kamalig. Naging palaisipan ito sa kanyang isipan, isang tanong na hindi niya kailanman itinatanong ng malakas. Ngunit napansin niya ang mga bagay. Minsan ay palihim na lumalabas si Antonio ng gabi, may hawak na flashlight,
Bumabalik ng tahimik pagkatapos ng 20 minuto. Hindi niya tinanong kung saan siya pupunta, hindi sa una. At may mga deliveries din, mga kakaibang hugis ng pakete na dumadating 1 o 2 beses kada taon, palaging may pangalan ni Antonio. Dinadala niya ito sa kanyang ilalim ng braso at diretsyo sa kamalig. Hindi niya kailanman nakita kung ano ang laman. Kapag tinanong niya ito, pinapalampas lang ni Antonio. Mga gamit lang, sabi niya, para sa trabaho. Iyon lang. Isang araw, mga 6 na taon na ang lumipas mula nang mag-asawa sila, pumunta siya sa gilid ng kamalig at sinubukang sumilip sa bintana. Ang salamin ay lumana at malabo kaya halos hindi siya makakita. Pero ipinikit niya ang kanyang mukha dito, hinarangan ang sikat ng araw ng kanyang kamay. Wala siyang nakita ng malinaw, marahil mga anino, isang estante o workbench. Pero karamihan, dilim lang, makapal, mabigat na dilim. Parang ayaw ipakita ng nilalaman nito ang sarili. Pagkatapos noon, binitiwan niya na ito. Sinabi niya sa sarili na walang kwenta ang mag-alala. Pinagkakatiwalaan niya si Antonio. At oo, madalas niya itong pinagkakatiwalaan. Pero ang nakalak na pintuan ay nanatili sa kanyang isipan parang isang pangalang hindi niya matandaan. Nagpatuloy ang buhay, nagtrabaho siya ng part-time sa librarya ng bayan. Ayos pa rin si Antonio sa pag-aayos ng makina. Linggo ay simbahan, kasunod ng pie sa dinner. Sa labas, para silang ordinaryong mag-asawa. Walang huhula na ang isang simpleng nakalak na pintuan ay nagdadala ng bigat sa pagitan ng 2 taong tunay na nagmamahalan. At sa kabila ng lahat, nanatiling nakalak ang kamalig. Sa paglipas ng panahon, hindi naging hinala ang kanyang pagkamausisa. Hindi niya inisip na may itinatago siyang masama. Hindi ibang babae, hindi masamang bisyo, hindi. Mas malalim ito, isang bagay na matagal ng pag-aari ni Antonio bago pa man siya dumating. Minsan, pinapalipad ni Evelyn ang kanyang imahinasyon tungkol sa kung ano ang maaaring nasa loob. Siguro isang parangal para sa isang taong nawala na sa kanya, isang tambak ng lumang mga liham na masyadong masakit itapon. O baka naman isang mabigat na bagay, isang pasaning dala niya mula pa noong panahon bago sila nagkakilala. Ang kanyang isip ay kayang pumunta sa madidilim na sulok. Pero kahit gaano pa kalayo ang kwento, palaging nagtatapos ito sa parehong paraan. Siya'y nakatayo sa harap ng pintuan, isang kamay sa kandado at walang lakas ng loob na magpatuloy. Isang gabi, umupo sila sa porch habang lumulubog ang araw sa likod ng mga parang na naglalagay ng lila-lilaw sa langit. Ang amoy ng tuyong lupa at ng hihinaing damo ay nakapaligid sa hangin. Tumingin siya kay Antonio at muli niyang itinatanong ang tanong na dati na niyang naitanong, "Bakit hindi mo ako pinapayagang makita ang loob?" Hindi siya agad sumagot. Uminom siya ng beer. Ang malamig na bote ay basa sa kondensasyon at nanatili ang kanyang mga mata sa abot tanaw. Matapos ang mahabang pagtigil, nagsalita siya. "Hindi ko pa handang ibahagi iyon. Siguro hindi kailanman." Naisip niyang ituloy pa ang tanong, pero ang tinig niya ay may tapang na pumigil sa kanya. Walang galit sa mga salita niya, walang pagkakasala, walang tanda ng panlilinlang. Pinoprotektahan niya ang isang bagay. Hindi lang niya alam kung ano yon. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting nawala ang pag-asa nilang magkaroon ng anak. Sinubukan nila ang lahat, mga pagsusuri, mga doktor sa umaha, pagtatala ng mga kalendaryo, mga umagang puno ng pag-asa na sinundan ng tahimik na pagkadismaya. Hindi dumating ang kalungkutan ng isang bagsakan. Dumating ito sa mga alon, hindi sinabi, at sa huli ay hindi na nila ito pinag-usapan. Ang katahimikan ay yumakap sa kanila, lumago na parang baging sa gilid ng kanilang bahay, pumapasok sa bawat puwang.
at nanatili ang kamalig, palaging nakikita mula sa bintana ng kusina, isang palaging paalala na may mali sa pagitan nila. Nagsimulang lumihis siya ng tingin dito nang sadyang ginagawa na parang ang pagtanggap dito ay sobra na. Parang pagtataksil ito sa tiwala, sa lapit. Isang umaga nang hindi niya namamalayan, natagpuan niya ang sarili niyang nakatayo sa harap ng kamalig muli. Hindi niya intensyon na pumunta roon. Dala lang siya ng kanyang mga paa, parang mas kilala nila ang daan kaysa sa kanyang isip. Inabot niya ang kandado, hinaplos ng mga daliri ang bakal ng banayad. Halos sinubukang buksan ito gamit ang kabaitan. Ngunit nanatili itong malamig at matatag sa kanyang kamay. Ang amoy ng lumang kahoy at panahon ay sumalubong mula sa mga pader ng kamalig na pinagdaan ng panahon. Pumikit siya at hinayaan ang kanyang sarili na magtaka. Anong uri ng katotohanan ang maaaring sagrado o masakit na kahit ang pag-ibig ay hindi sapat para buksan ito? Noong gabing iyon sa hapunan, napansin niya ang kakaiba sa ekspresyon ni Antonio. Mukhang pagod siya sa paraang hindi pa niya nakita dati. Hindi lang pisikal na pagod, ito ay mas malalim. Isang mabigat na bagay sa loob niya. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Tumango siya ngunit hindi nagsalita. Hinayaan niyang bumagsak ang tanong tulad ng dati. Pero sa pagkakataong ito, may nagbago. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na lang tahimik. Ito ay mabigat. Ang kamalig ay hindi na lang misteryo. Naging hadlang na ito at hindi siya sigurado kung hanggang kailan niya ito kayanin. Ang tag-init pagkatapos niyang mag-36 ay nagdala ng matinding init na hindi niya maalala na naranasan niya dati. Mabilis na tuyo ang mga parang, nagkikiskisan ang damo sa ilalim ng paa at ang mga gabi ay walang lunas mula sa init. Ang hangin ay yumakap sa kanilang bahay na parang mabigat na kumot. Ang mga bentilador sa kisame ay paikot-ikot ng tamad. At ang mga malamig na paliguan ay halos walang epekto. Sa mga buwan ng matinding init na ito, naramdaman niya ang distansya sa pagitan nila bilang higit pa sa oras. Ito ay pagguho. Isang mabagal at banayad na pagkasira ng koneksyon, parang mga alon na dahan-dahang hinuhubog ang baybayin. Hindi nagbago ang kamalig, palaging sarado, palaging naroon. Ngunit ngayon, ito ay hindi na lang misteryo, kundi simbolo ng isang bagay na nawala sa pagitan nila, isang bagay na hindi nasabi, na hindi maabot. At sa kaibuturan, alam niya ang katotohanang hindi pa niya nasasabi ng malakas. Hindi lang ang kamalig ang nakakandado, halos 7 taon na silang nagsusumikap magkaroon ng anak. Nagsimula ito nang walang masyadong pag-iisip, walang schedule, walang pressure, tahimik na pag-asa lang. Kung mangyari, mangyayari. Ngunit hindi nangyari, una ang paghihintay. Pagkatapos ay mga tanong. Pagkalipas ng 1 taon, binanggit niya ito ng bahagyang pabiro, sinubukang gawing biro. 1 taon pa, nasa opisina na sila ng doktor, sa ilalim ng maliwanag na ilaw, pumupuno ng mga form. Naalala niya ang sinabi ng espesyalista sa Omaha, hindi maipaliwanag na hindi makabuntis, isang pariralang walang tiyak na kahulugan. Pero may ibig sabihin din, walang malinaw na problema, walang mali sa kanila, ngunit bawat buwan ay nagtatapos sa parehong katahimikan. Walang anunsyo, walang selebrasyon, wala lang. Sa umpisa, tinanggap niya ito ng tahimik, naniniwala pa rin na darating ang kanilang panahon. Pero habang tumatagal, unti-unting nanghina ang pag-asa. Nagsimulang mabali ang kanyang damdamin, parang niloloko siya ng kanyang sariling katawan. May maliit siyang kahon na nakatago sa kanyang aparador. Nandoon ang maliliit na damit na binili niya noong mga unang buwan ng pag-asa. Isang pares ng medyas ng sanggol, isang onesie na may maliliit na oso, isang pacifier na nakabalot pa. Bawat ilang buwan, inaalis niya ito, hinahaplos ang tela at maingat na inilalagay ulit. Bihira pag-usapan ni Antonio ito. Hindi siya nagsisisi, hindi nagrereklamo.
Pero ang katahimikan ay masakit kaysa sa mga salita. Kapag binabanggit niya ang bagong mga paggamot, mga dagdag na pagsusuri o ibang option, hindi ito tinatanggihan, ngunit tinatanggap ng walang malasakit. Tumangulang siya, parang paulit-ulit nang naririnig ang kwento. Pumupunta siya sa mga appointment, pinupuna ng mga papel, pero sa damdamin nananatili siyang malayo tulad ng kamalig. At ang tunay na hinahangad niya, higit pa sa pagtutulungan, higit pa sa pagsipot, ay ang tunay na paglapit niya, ang makasama siya sa sakit. Nanaisin niyang marinig mula sa kanya na mahalaga ito, na gusto rin niya ng anak tulad ng gusto niya, na ang kawalan na pinagsaluhan nila ay hindi lang kanya ang pasanin. Ngunit hindi kailanman sinabi ni Antonio ang mga salitang iyon. Sa halip, binigay niya ang palagi niyang ginagawa, ang tahimik na presensya niya. At habang noon ay sapat na iyon, isang tahimik na aliw, nagsimulang maging parang ibang bagay ito, parang kawalan na nagpapanggap na suporta. Sinubukan niyang punan ang kanyang mga araw. Ang trabaho sa librarya ay nakatulong, nagbigay ng rutina at istruktura, pero mabagal ang mga hapon. Nag-aayos siya ng mga libro habang lumilipad ang isip, iniisip ang mga alternatibong buhay, kung saan itinutulak niya ang stroller sa pangunahing kalye, kung saan may diaper bag na nakasabit sa balikat niya, kung saan ang tawanan ay tumatama sa mga dingding nila parang sikat ng araw na dumadaan sa bintana. Ang mga pangarap na iyon ay dumidikit sa kanya parang sapot ng gagamba na hindi maalis. Samantala, naging mas tahimik pa si Antonio, hindi siya naging malamig o malupit. Ginagawa pa rin niya ang kape niya tuwing umaga, inaayos pa rin ang tumutulo na gripo o ang sumisigaw na pinto nang hindi na kailangang sabihan. Pero pagkatapos ng hapunan, hindi na siya nananatili sa mesa. Sa halip, palihim siyang lumalabas sa likod na pinto papunta sa kamalig. Nananatili siya doon hanggang lampas dilim. Kapag tinanong niya kung ano ang ginagawa niya, hindi nagbabago ang sagot. Nag-aayos lang, nag-oorganisa lang, walang emosyon, walang detalye. Isang hapon, hindi na niya napigilan, inilagay niya ang palad sa pintuan ng kamalig. Mainit ang kahoy dahil sa araw, matibay sa ilalim ng kanyang kamay. Pero nagbago na ang isip niya sa paglipas ng mga taon. Hindi na niya iniisip ang mga misteryo o sikreto. Ngayon, iniisip niya kung may nilikha ba siya roon, isang lugar para sa batang hindi nila naranasan. Isang kwarto na hinubog ng alaala at imahinasyon. Malalim ang dating ng ideyang iyon, parang pagsilip sa kanyang kalungkutan ng hindi inaanyayahan. Matagal na nilang hindi pinag-uusapan ang tungkol sa mga anak, pero hindi na katulad ng dati ang katahimikan, ang mga payapang sandali na magkakasalo sa mga rocking chair o mahahabang biyahe na walang patutunguhan. Ang katahimikan ngayon ay may mga gilid, ito ay sumasakit, ito ay iniiwasan. Nagsimulang maramdaman ni Evelyn na nagbago na rin ang haplos ni Antonio. Hindi dahil sa pagtanggi, kundi parang may hinahawakan siyang napakaraplay. Hinahalikan niya ang kanyang noo ng banayad, parang pagsasara ng isang kabanata na hindi na niya kayang ipagpatuloy. May mga araw na gusto niyang sumigaw sa kanya, sa langit, sa mundo dahil hindi nila natanggap ang bagay na pinangarap nila. Pero lumilipas ang mga sandali at ang takbo ng pang-araw-araw na buhay ay bumabalik sa kanya. May mga pinggan pang hugasan, mga damit na plantsahin, mga bilihin na bibilhin, patuloy na tumutubo ang damo. Hindi tumitigil ang buhay kahit tumigil ang puso. Sa kanilang ika-12 anibersaryo, umuwi si Antonio na may dalang cake mula sa lokal na diner. Hindi siya kailanman nag-bake kahit minsan lang, pero may kahulugan ang munting gawa na iyon. Pinagsalo nila ito sa kusina, ang tunog ng mga tinidor na dumudurog sa papel na plato ang pumuno sa katahimikan. Sandali, naging parang dati. Tiningnan niya siya, sinisikap basahin ng hindi sinasabi ng mukha nito.
Mukha siyang pagod, hindi dahil sa mahabang araw, kundi dahil sa isang bagay na mas malalim na naninirahan sa mga buto niya. Noong gabing iyon, habang nakahiga sa kama na bukas ang mga bintana para makahuli ng simoy, bumulong siya. Naiisip mo ba minsan kung ano kaya ang naging buhay natin? Hindi siya nagkunwari na hindi niya alam ang ibig sabihin. Tumingin siya sa kisame ng tahimik. Pagkatapos ay nagsabi, araw-araw. Wala nang iba pa, pero sapat na yon. Kinabukasan mula sa bintana ng kusina, pinanood niya siyang naglalakad sa bakuran. Hawak niya ang kape tulad ng dati, pero mas mabagal na ang mga hakbang, mas maingat. Huminto siya sa kamalig, inabot ang kanyang bulsa, binuksan ang pintuan at pumasok. Bumukas at bumagsak ang pinto sa likod niya. Nakatayo siyang di gumagalaw, hawak ang tasa na unti-unting lumalamig. Iniisip ang buhay na kanilang itinayo, ang mga ginawa nila ng magkasama at ang mga hindi kailanman naging totoo. Gabi iyon sinubukan niyang kausapin siya, hindi tungkol sa kamalig, hindi direkta, pero tungkol sa lumalaking agwat sa pagitan nila. Tungkol sa pakiramdam na manirahan sa isang bahay kung saan ang multo ng batang hindi nila nakilala ay nanatili pa rin. Maingat niyang pinili ang mga salita, sinubukang hindi magmukhang pumupuna, sinubukang magsalita mula sa pagmamahal, hindi sakit. Nakinig si Antonio, gaya ng dati. Pero nang nagsalita siya, kakaunti ang mga salita at maingat. Pasensya na, sabi niya, sana may maibigay pa ako. Hindi ito galit, hindi ito pagtanggi, ito ay tahimik na pagsuko, isang pagtanggap sa kinalabasan ng mga bagay. Pagkatapos niyang matulog, lumabas siya sa bakuran. Malinaw ang langit sa ibabaw, ang mga bituin ay nagkalat na parang kinang sa itim na beludo. Nakatayo ang kamalig sa ilalim nila, tahimik at mabigat sa gabi. Lumapit siya rito, inilagay muli ang kamay sa pintuan. Malamig na ito ngayon, nawala na ang init ng araw. Pinahinga niya ang noo sa magaspang na kahoy, pumikit at bumulong, anong tinatago mo ron, Antonio? Hindi siya naniniwala na may tinatago siyang madilim o malupit. Hindi siya ganong uri ng tao, pero siya ay taong nagdadala ng dalamhati ng tahimik at minsan mas mahirap iyon harapin. Marahil may tinatagong masakit na katotohanan ang kamalig, hindi dahil hindi siya pinagkakatiwalaan, kundi dahil kung ilalabas niya iyon ay magiging totoo. Lumingon siya at bumalik sa loob ng bahay. Hindi na siya muling magtatanong, hindi pa. Pero mas malalim na ang pagkakaugat ng tanong, at kahit hindi niya alam noon, papalapit na ang sagot. Masyado nang huli para magtanong, pero hindi huli para umunawa. Ang unang palatandaan ay dumating ng tahimik, na tila ordinaryo, na halos hindi niya napansin. Si Antonio, na dati ay matatag at matibay, ay nagsimulang gumalaw ng maingat. Lagi siyang umaakyat ng hagdan, ng madali, nagbubuhat ng mabibigat na gamit, na para bang wala lang, nagtatrabaho ng mahabang oras ng walang reklamo. Kaya nang nagsimulang irumbok ang kanyang ibabang likod, pagkatapos tumayo mula sa hapunan, inalintana niya ito sa umpisa. Siguro lamang na masakit ang kalamnan, isang mahabang shift lang. Pero nangyari ito muli at muli, hindi na lang ang likod niya. May iba pang mga palatandaan, banayad pero lumalala. Nawalan siya ng gana sa pagkain. Mas natutulog pero hindi naman nagpapahinga ng maayos. Nagsimulang mawala ang kulay niya, nawalan ng tiyempo ang kanyang mga hakbang, at minsan kapag inakala niyang hindi siya pinagmamasdan, kumurap siya dahil sa biglang sakit na dumaan sa mukha niya pagkatapos ay nawala. Pinakiusapan siya ni Evelyn na magpatingin sa doktor. Sa umpisa ay mahinahon pero lumakas ang pagpipilit. Ngunit binaliwala ni Antonio ito. Sinabi niyang normal lang sa pagtanda na lahat ay bumabagal din sa kalaunan at hindi niya kailangan masyadong mag-alala. Ngunit nagsimulang lumuwag ang mga damit niya sa katawan. Nagmukha siyang lusak
at may madilim na bilog sa ilalim ng mga mata. Hindi na siya makapeke ng ganap. Isang hapon, siya mismo ang kumuha ng appointment. Nang sabihin niya ito kay Antonio, hindi siya tumutol. Mas nakakatakot iyon kaysa sa anumang bagay. Makaraan ng 2 araw, nagmaneho sila papuntang Lincoln. Malamig ang waiting room ng klinika kahit masigla ang mga pinta sa mga pader. Pumuno si Evelyn ng mga papeles habang tahimik na nakaupo si Antonio sa tabi niya, nakatiklop ang mga kamay sa kanyang kandungan. Nang tawagin ang pangalan niya ng nurse, tumango siya at sumunod ng hindi lumilingon. Naghintay siya ng mag-isa, lumipas ang 1 oras, tapos isa pa. Nang bumalik ang doktor, mahirap basahin ang ekspresyon niya. Nasa isang maliit na silid sila na kulay beige ang mga pader at ang orasan ay tumitik-tik sa katahimikan, dahan-dahang dumating ang mga salita. Kanser sa lapay, huling yugto, hindi na maaring operahan, parang bumagsak ang oras sa loob. Narinig ni Evelyn ang bawat salita pero hindi agad siya nakarehistro. Parang nakatayo siya habang isang malaking alon mula sa dagat ang aakyat. Alam na tatama ito, ngunit hindi makagalaw. Walang sinabi si Antonio. Unti-unti lang siyang tumango, parang alam na iyon ang isang bahagi sa kanya. Tahimik ang biyahe pauwi. Dumaan ang mundo sa mga guhit ng dilaw na parang at berdeng damo. Ang langit sa itaas ay malinaw at walang awa. Pagdating nila sa bahay, bumaba si Antonio sa kotse at pumasok. Hindi siya naghintay sa kanya. Sinundan siya ni Evelyn, nanginginig ang kamay habang hawak ang doorknob. Sa mga sumunod na araw, tinanggihan niya ang paggamot. Walang chemo, walang radiation. Sinabi niyang ayaw niyang gugulin ang nalalabing panahon na nakakabit sa mga makina sa isang sterile na silid. Gusto niyang manatili sa bahay, kasama ang kanyang tasa ng kape, pamilyar na kama, at ang porch na umuungal sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi siya nagtalo, naiintindihan niya kung siya ang nasa lugar ni Antonio, maaaring ganoon din ang gagawin niya. Kaya naging tagapag-alaga niya si Evelyn, natutunan niyang pamahalaan ang kanyang sakit, sukatin ang gamot, tulungan siyang tumayo at maglakad kapag hindi na niya kaya mag-isa. Inayos niya ang mga pagkain, tinutukan ang mga vital signs at laging nasa tabi. Sa gabi kasama niya siya, minsan nagbabasa siya. Minsan hinahawakan lang ang kamay niya habang siya'y natutulog, hindi mapakali. Mabilis pero mabagal ang pagbaba ng kalagayan niya. May mga araw na matalas pa siya at nakakapagbiro, mga patikim ng lalaking pinakasalan niya. May mga araw na halos hindi na niya binubuksan ang mga mata. Unti-unting nanghihina ang katawan niya kahit gaano man siya katagal humawak. Pagkatapos, sa isa sa mga mas magagandang araw niya, kung tawagin man, muling binanggit niya ang kamalig. Tinutulungan siya niyang umupo sa upuan sa porch nang mahawakan niya ng banayad ang pulso ni Evelyn. Mahina ang kapit niya pero may intensyon. Kung may mangyari, sabi niya, manipis at nanginginig ang tinig, huwag kang pumasok diyan. Natahimik si Evelyn. Hindi na niya naisip ang kamalig sa loob ng ilang linggo. Naging malabo ang buhay ng mga iskedyul ng gamot at tahimik na sakit. Nawala na ang kamalig sa isip niya. Seryoso ako, dagdag niya, tumitingin ng diretsyo sa mga mata niya. Kahit wala na ako, pangako mo. Gusto niyang itanong kung bakit, gusto niyang malaman, pero may isang bagay sa titig niya ang pumigil sa kanya. Hindi iyon takot, kalungkutan niyon. Isang kalungkutan na matagal na at malalim na hindi niya matatawag ng pangalan. Kaya tumango siya. Sige, bulong niya, pangako. Mapait ang lasa ng mga salita pero sinabi niya pa rin. Noong gabing iyon, habang tinutulungan siyang humiga, sinabi niya ang isa pang bagay, halos isang bulong lang. Iningatan ko ito para sa atin, bulong niya. Hindi mo siguro maiintindihan pero kailangan kong gawin. Natutulog na siya bago makasagot si Evelyn, bago pa siya makapagtanong kung ano ang ibig sabihin. Naging malabo ang mga sumunod na linggo. Mas madami ng tulog si Antonio kaysa paggising. Unti-unting humina ang tinig niya.
Lumamig ang balat at sa lahat ng yon, nanatili si Evelyn sa tabi niya, hawak ang kamay niya na parang huling sinulid na nag-uugnay sa kanya sa mundo. Isang umaga wala na siya, namatay siya sa pagtulog tahimik, nakapikit pa rin ang mga daliri niya sa kamay ni Evelyn. Walang huling salita, walang dramatikong wakas, katahimikan lang. Isang katahimikan na hindi na nawala. Sa mga sumunod na araw, naging sobrang tahimik ang bahay na halos hindi na matiis. Ginawa niya ang mga kailangang gawin, paghahanda ng libing na parang natigil sa panaginip. Lahat ay malayo ang dating. Simple lang ang seremonya, ilang kapitbahay lang ang dumalo, isang katrabaho mula sa garahe, isang malayong pinsan na halos hindi na niya naalala. Nakatayo siyang mag-isa sa tabi ng libingan habang nagsasalita ang pastor. Hinahaplos ng hangin ang kanyang balabal. Ang langit sa itaas ay bukas at walang pakundangan tulad ng dati. Hindi siya umiyak, hindi pa. Hindi pa dumadating ang dalamhati, nananatili itong lumulutang sa labas ng abot, parang isang bagyong nagtataglay ng hininga. Pagbalik niya sa bahay, ang unang napansin niya, kitang-kita mula sa bintana ng kusina ay ang kamalig. Nandiyan pa rin, nakasara pa rin, naghihintay pa rin. Sinubukan niyang balewalain ito sa umpisa. Pinokus niya ang sarili sa pagiging abala, inaayos ang mga gamit ni Antonio. Nilagyan niya ng kahon ang mga damit, nilinis ang mga drawer, pinunasan ang mga estante. Ngunit kahit ano pa ang gawin niya, nandyan si Antonio sa lahat ng sulok. Nakatambak pa rin ang kanyang shaving kit sa estante ng banyo. Nakatabi pa rin ang mga boots niya sa likod ng pinto, hindi nagagalaw. Ang amoy niya ay nananatili sa mga flannel shirt na hindi pa niya kaya laban. At araw-araw, bumabalik ang tingin niya sa kamalig. Ang dati misteryo ay naging higit pa rito. Hindi na lang ito simpleng kuryosidad. Naging tanging tanong na mahalaga, ano ang itinago niya mula sa kanya? Anong katotohanan ang dinala niya hanggang sa libingan? Gumigising siya sa gitna ng gabi at natatagpuan ang sarili na nakatitig sa bintana, pinagmamasdan ang madilim na silweta ng kamalig sa ilalim ng mga bituin. Minsan, nang hindi niya namamalayan, naglakad siya ng walang sapin sa damuhan, basa ang mga paa sa hamog at nakatayo sa harap ng pinto, nanginginig. Hinawakan niya ang kandado, hindi ito bumukas at hindi na niya sinubukang buksan pa. Nangako siya pagkatapos ng lahat at kahit wala na siya nananatili ang bigat ng pangakong iyon. Ngunit ito ay naging isang bigat na napakabigat para pasanin. Isang umaga, nakaupo si Evelyn sa porch habang dahan-dahang sumisikat ang araw sa likod ng kamalig. Mahigpit niyang hawak ang tasa ng kape, parang ito lang ang pumipigil sa kanya na mabiyak. Naalala niya ang mga mata ni Antonio sa mga huling araw. Hindi ito tumingin sa kanya ng may pagsisisi, kundi may malungkot na lambing. Parang gusto niyang protektahan siya mula sa isang bagay na masyadong malaki para pangalanan. Ngunit naging matatag siya, nananatili siyang katabi niya sa bawat kirot, bawat pagkawala ng kulay, bawat hiningang humihina. At ngayon ang tanging nakatayo sa pagitan niya at ng katotohanan ay isang nakasara na pinto. Hindi na pakiramdam yon ng pagmamahal, pakiramdam ito ng tanikala. Bumulong siya ng pangalan niya sa liwanag ng umaga. Tapos tumayo. Basa pa ang damo nang bumaba si Evelyn sa porch, nakasuot ng isa sa mga luma at suot na flannel shirt ni Antonio sa ibabaw ng kanyang nightgown. Mahahaba ang mga manggas, kaya tinaas niya ito ng hindi pantay at medyo clumsy. Malabo ang kulay ng langit sa ibabaw, ang unang sikat ng araw ay hindi pa nagpapainit ng hangin. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa bakuran. Mukhang ganoon pa rin ang kamalig, napagod, bahagyang nakayuko sa mga sulok, parang pagod ng tumayo ng matagal. Nakabitin pa rin ang kandado sa pinto, kalawangin na at napurol na ng panahon. Parang tumama ang tanaw sa isang tahimik na dagundong sa dibdib niya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya papasok,
Pero ano ang halaga ng pangako kapag wala na ang taong pinangakuan nito? Humihip ang hangin sa mga taniman ng mais sa likod niya, dala ang amoy ng lupa at alaala. Nakatayo siya sa harap ng pinto, hinahaplos ang malamig na metal ng kandado. Sandali niyang narinig muli ang boses niya, kalmado at seryoso. Huwag kang pumasok diyan. Kahit sa kamatayan, nananatili ang presensya niya parang malambing na alingaungaw sa loob ng mga pader ng bahay na pinagsaluhan nila. At sa kanya inabot ang kanyang bulsa at inilabas ang susi. Nakita niya ito 3 araw pagkatapos ng libing, nakatago sa loob ng isang walang label na sobre sa drawer ng kanyang nightstand. Hanggang ngayon, hindi niya ito pinindot. Ang paghawak nito ay parang paghawak sa isang lihim na masyadong marupok para alamin. Ngunit ngayon, ang lahat sa loob ng bahay ay hindi na matiis. Ang katahimikan, ang hungkag na kama, ang tasa ng kape niya na nakalagay kung saan niya huling iniwan. Kailangan niya ng isang bagay, hangin, katapusan, kahit ano. Maayos na pumasok ang susi sa kandado, halos napakahusay, parang matagal nang naghihintay. Sa isang banayad na pag-click, bumukas ang kandado. Natahimik siya, huminto ang hininga sa dibdib niya at sa kanya itinulak ang pinto. Ang unang tumama sa kanya ay hindi ang tanawin, kundi ang amoy, alikabok, tuyong kahoy at isang matamis na amoy, parang lumang papel at pulot. Dumaan ang liwanag sa mga baluktot na kahoy na pader, nagpapakita ng malalambot na guhit sa sahig. Pumasok siya, kumurap, sinisikap intindihin ang nakita. Hindi ito isang workshop, walang mga gamit, walang mga piyesa ng makina, walang mga estante ng mga lata ng langis. Sa halip, ang espasyo ay parabang mula sa isang panaginip. Sa kabilang pader, maayos na nakadikit ang mga guhit ng bata, nakahanay ng maayos, mga krayola na kalat-kalat, mga simpleng guhit ng tao, maliwanag na araw at mga nakangiting aso na may malalambot na tainga, isang baluktot na bahaghari, isang bahay sa itaas ng mga guhit sa malalaking letra na isinulat ng may sigla ng bata, ang mga salitang nagpatigil kay Evelyn at nagpatulo ng luha. Para kay nanay at tatay, mahal ko kayo, ang ating pamilya. Nakatitig siya, hindi makahinga. Sa ilalim ng pader ay nakasabit ang isang maliit na estante ng mga aklat, mga lumang picture books. Maingat na nakaayos ang mga plush toy. Isang teddy bear ang nakahilig, isang tainga, halos napunit na. Sa sahig malapit doon, isang laruan na tren na gawa sa kahoy ang paikot-ikot sa isang daang bakal na parang iniwan lang ng bata ang laro at babalik anumang oras. Sa sulok ay nakatayo ang isang crib, totoo, gawa sa kahoy. Pininturahan ng puti, bagamat nagsisimula ng mag-flake ang pintura. Sa loob ay may knitted na kumot. Sa unan ay nakahiga ang isang stuffed elephant. Ang mga tainga nito ay nakalugmok, ang mga mata na gawa sa butons ay nananatiling banayad. Ang buong kwarto ay isang alaala na naging pisikal, isang lugar na itinayo mula sa pagmamahal at dalamhati. Isang nursery para sa isang taong hindi kailanman dumating. Nakatayo si Evelyn sa pintuan, nakabalot sa katahimikan at alikabok, hinahawakan ang kanyang hininga, hinahawakan ang kanyang puso. Hindi ito lihim, ito ay isang dambana. Ang tanaw nito ay ginabayan siya na kusang hinawakan ng dibdib. Hindi ito basta shed lang, hindi ito lugar para sa mga gamit o mga kalat na nakalimutan. Ito ay isang nursery. Dahan-dahan siyang pumasok na parang ang biglaang galaw ay maaaring sirain ng sandali. Bawat hakbang ay nagpapalipad ng alikabok, marahang pumailan lang sa hangin na parang mga gising na alaala. Mainit ang hangin, pamilyar, puno ng tahimik na huni ng panahon. Inabot niya ang kamay, hinaplos ang mga mobile na nakabitin sa ibabaw ng crib. Mga kahoy na bituin, hinangaan ng kamay, nakasabit sa tali. Dahan-dahang umiikot ito sa hangin na parang may isang di nakikitang nilalang na dumaan. Walang kabuluhan ang lahat ng ito, hindi sila nagkaroon ng anak. Sinubukan nila
taon-taon, hanggang ang pag-asa nilang pinagsaluhan ay naging isang sugat na hindi na nila pinag-uusapan, isang sugat na hindi nagamot. At gayon paman, sa lihim na puwang na ito, nilikha ni Antonio ang mundo kung saan nabuhay ang kanilang anak. Sa maliit na mesa sa tabi ng crib ay nakapatong ang isang simpleng spiral notebook, ang klase ng notebook na ginagamit ng mga bata sa paaralan. Ang asul nitong pabalat ay kumupas at ang mga sulok ay baluktot dahil sa tagal. Maingat na kinuha ni Evelyn ito, nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya sa unang pahina. Ang sulat kamay niya, malinis, parisukat at tiyak na kanya ay nakatitig pabalik sa kanya. Talaan ng isang ama para sa iyo aking anak kung makita mo man ito. Nawala ang lakas sa kanyang mga tuhod. Bumagsak siya sa sahig, hawak ang notebook sa kanyang kandungan, ang hiningay na kabaon sa pagitan ng pagdurusa at pagkamangha. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina. Bawat linya ay humilas sa kanya, papasok sa isang mundong hindi niya alam na matagal nang dinadala ni Antonio. Ang mga unang tala ay nag-aatubili, hindi tiyak. Nagawa ko ang crib ngayon. Hindi ko alam kung ito'y kahangalan. Siguro inilalagay ko ang sarili ko sa kapahamakan. Pero kailangan kong gawin ang isang bagay gamit ang aking mga kamay. Kailangan kong maniwala na maaari pang mangyari ito, na maaari kang dumating pa rin. Hindi alam ng iyong ina, hindi ko rin siguro maintindihan, pero bawat pako ay parang pag-asa. Pahina pagkatapos ng pahina, naitala niya ang mga pangarap na hindi nila napag-usapan ng malakas, mga milestones na kanyang inisip, unang mga hakbang, unang salita, mga sugat sa tuhod, mga kwento bago matulog. Binigyan niya ng mga pangalan ng bata, minsan Benjamin, minsan Alma, minsan ikaw lang. Isinulat niya ang saya ng ideya, ang lungkot ng pag-alam na baka hindi ito matupad. Binili ko ang elepante ngayon. May mabait siyang mga mata. Binabantayan niya ang iyong mga panaginip, maliit na mahal ko. Nagtanim ng mga sunflower ang iyong ina ngayon, mukha siyang pagod. Gusto kong sabihin sa kanya na naniniwala pa rin ako. Pero hindi lumabas ang mga salita. Kaya pumunta ako dito at isinulat ko na lang sila. May mga araw na sa tingin ko ay naririnig ko ang iyong tawa. Alam kong hindi ito totoo, pero nakakatulong ito. Isinara ni Evelyn ang notebook, nanginginig ang mga kamay. Tumingin siya sa paligid ng kwarto na may bagong pananaw. Bawat laruan, bawat aklat, bawat guhit na nakasabit sa dingding, lahat ay pagmamahal, lahat ay dalamhati, lahat ay pananabik, at lahat ng ito ay para sa kanila. Hindi niya sinarado ang kamalig para pagtabuyan siya. Hindi niya ito itinago para lokohin siya. Itinayo niya ang lugar na ito para protektahan ang tanging pangarap na natitira nang itinanggi sa kanila ng buhay ang inaasam. Isang pangarap na masyadong marupok para ipakita, isang pangarap na kanyang dinala ng mag-isa dahil hindi niya matiis na ipasan din ito sa kanya. Isang pag-iyak ang pumutok mula sa dibdib niya, hilaw at biglaan. Bumagsak siya sa gilid ng crib, inilapit ang noo sa kahoy habang ang mga luha ay sumisipsip sa ibabaw nito. At ang 2 oras nang naghintay ay bumuhos para sa batang hindi nila nakilala, para sa lalaking nagmahal ng tahimik, at para sa bersyon ng kanyang sarili na hindi kailanman tunay na nakita ang lalim ng kanyang kalungkutan. Nananatili siya roon ng ilang oras. Habang tumataas ang araw, sumisilip ang mga sinag nito sa mga pader ng kamalig, ginagawang kumikislap ang alikabok sa gintong sinulid. Hindi siya gumalaw, hindi niya kailangang gawin. Sa unang pagkakataon mula nang mawala si Antonio, naramdaman niyang malapit siya. Sa huli, tumayo siya. Pinunasan niya ang mukha at dahan-dahang nilakad ang kwarto. Hinaplos niya ng maingat ang bawat bagay, bawat guhit, bawat stuffed animal, bawat piraso ng buhay na inisip niya para sa 3 nilang pamilya. Ang puwang na dati ay bawal, ngayoy banal. Nang muling lumabas siya, iniwan niyang bukas ang pintuan ng kamalig sa likod niya.
Humipon ang simoy ng hangin sa pasukan, binubuksan ang mga pahina ng notebook na naiwan niya. Walang tao ang kwarto ngayon, pero hindi iyon ang pakiramdam. Pakiramdam nito'y buhay. Sa mga sumunod na araw, gumalaw si Evelyn sa bahay na parang taong kalahating nananaginip. Patuloy na umiikot ang mundo sa labas, ginagapas ang mga damuhan, dumaraan ang mga truck sa makapal na daan, pinapalitan ng grocery store ang mga prutas ng tag-init ng mga kalabasa ng taglagas. Ngunit ang kanyang mundo ay nanatiling nakatigil. Natagpuan niya ang sentro ng katahimikan ni Antonio, ang tahimik na lugar kung saan nagtipon-tipon ang lahat ng mga hindi nasabi niyang salita na parang ulan sa isang nakatagong balon. At ngayon, ito ay umalingaw-ngaw sa loob niya, malinaw at masakit. Bawat umaga, bumabalik siya sa kamalig. Minsan may hawak na tasa ng kape, minsan may nanginginig na mga kamay at dibdib na sobrang sikip na halos hindi siya makahinga. Binabasa niya ang kanyang journal at sa paggawa nito, nagsimula siyang makilala siya sa paraang hindi niya kailanman naranasan noon. Simple ang mga salita niya, matatag, puno ng pag-asa at pagdurusa. At hindi minsan, sinisi niya siya sa batang hindi nila nagawang magkaroon. Hindi niya kailanman sinisi ang sarili. Sa halip, ginamit niya ang notebook bilang tinig, isang paraan para makausap ang isang taong hindi kailanman ipinanganak pero minahal ng lubos. Patuloy na nagbasa si Evelyn. Nakakita siya ng mga tala tungkol sa maingat niyang pagpili ng disenyo ng crib. Gusto niya ng matibay pero makinis dahil inisip niyang gigigisin ng kanilang anak ang mga gilid gamit, ang mga bagong ngipin. Nakasulat din dito ang tungkol sa mga palihim niyang paggala sa gabi, tahimik na gumuguhit ng mga krayola sa dingding ng kamalig, na nagpapanggap na gawa iyon ng maliliit na kamay, hindi ng kanya. Nakasulat din ang kwento tungkol sa oso na nakuha niya sa thrift store, ang mga picture books na binili niya ng palihim, ang kumot na sinubukan niyang tahiin ng sarili na inurungan niya sa kalagitnaan at bumili na lang ng isa online. Ngunit isang pahina ang nagpahinto sa kanya. Panghihina ang sulat kamay, hindi pantay ang tinta. Hindi mo ako makikilala, hindi talaga. Pero kilala kita, bawat bahagi mo. Kahit hindi ko nakita ang mukha mo, narinig ko ang iyong tawa, naririnig ko ito sa hangin, alam ko ang pakiramdam ng iyong kamay, dahil minsan iniisip kong hinahawakan mo ang daliri ko habang dinadala kita sa bakuran. Alam ko ang bigat mo habang natutulog sa dibdib ko, kahit ang bigat na iyon ay gawa lamang ng hangin at alaala. Iyo ako, kahit nasa loob lang ito, at pasensya na hindi kita nagawang maging totoo. Walang pirma, may petsa lang, halos hindi mabasa, nakasulat ilang linggo bago kunin siya ng cancer. Isinara ni Evelyn ang notebook na parang isinara niya ang isang banal na bagay. Hinawakan niya ang pabalat ng sandali, hinayaan ang katahimikan na bumalot. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi niya naramdaman na ang dalamhati ay kanya lang. Ito ay kanya rin sa lahat ng panahon. Naninirahan ito sa bawat laruan, bawat guhit, bawat maingat na piniling gamit sa kamalig. Hindi niya isinara ang kamalig upang itaboy siya. Nilikha niya ito para mabuhay. Para panatilihing buhay ang isang bagay sa loob niya nang walang ibinigay ang mundo sa kanila. Bumalik ang kanyang mga alaala sa mga sandaling naisip niya noon na maliit lamang. Tulad ng araw na nagdala siya ng malaking kahon at mahina niyang sinabi, para lang sa garahe. O mga gabing nakahiga siya sa tabi niya, tahimik at walang galaw, nakabukas ang mga mata sa dilim. At kung paano niya pinanood ang mga bata sa parke, hindi naiinis kundi may banayad na sakit sa puso. Itinayo niya ang mundong ito para sa isang batang hindi dumating, hindi upang palitan sila, kundi upang panatilihing ligtas ang isang bahagi ng pangarap na yon. Habang ininda ni Evelyn ang dalamhati ng tahimik, ipinaabot ni Antonio ang kanya sa ibang wika, kanyang kamalig ito.
Bumalik siya araw-araw ng hapon, hindi para magluksa kundi para mag-alaga. Walang multo dito, walang nakakatakot na katahimikan, tanging malambing na huni ng hangin na dumaraan sa mga kahoy, amoy ng papel, piney at tila ng thyme. Nagsimula siyang magwalis ng mga estante, ayusin ang mga laruan, isaayos ang mobile upang umikot ng tama ang mga bituin. Hindi na ito museo ng dalamhati, naging isang buhay na bagay, isang alaala na naging totoo, isang tahimik na hapon habang winalis niya sa ilalim ng crib, natagpuan ni Evelyn ang pangalawang notebook, mas manipis kaysa sa una, maingat na nakatago sa likod ng isang haligi. Ilan lang ang mga tala dito, ngunit tumagos ito ng higit kaysa sa lahat. Ngayong pagkakataon, ang mga salita ay para sa kanya. Hindi ko alam kung makikita mo ito o maiintindihan, pero minahal kita ng higit pa sa kaya kong sabihin. Hindi kita sinabi tungkol sa kwarto na ito dahil gusto kitang protektahan. Ayokong makita ang tingin mo, yung mukha na ipinapakita mo kapag iniisip mong nabigo ka. Hindi mo iyon kasalanan. Itinayo ko ito para sa akin, para sa atin, para sa pwedeng nangyari. Kung binabasa mo ito, wala na ako. At pasensya na para sa lahat ng hindi ko nasabi. Dahan-dahan niyang binasa ang mga salita. Tahimik na bumagsak ang mga luha, nilabo ang tinta. Kumurap ang notebook sa kanyang mga kamay, tila alon ng dalamhati at kapayapaan na sabay na dumaloy. Minahal siya ng lubusan, hindi lamang sa mga gawa at tahimik na presensya, kundi sa kwartong ito, sa lihim na ito, sa pangarap na ito. Dinala niya ito para sa kanilang dalawa. Kaya nagsimula siyang magdagdag dito. Ibinaba niya mula sa attic ang isang kahon na puno ng mga piraso ng kanyang sariling nakaraan, isang lumang manika mula sa kanyang pagkabata, isang plastic na singsing na nakuha niya mula sa cereal box, isang larawan ng kanyang ama na inaangat siya papunta sa mga puno. Dahan-dahan niya itong inilagay sa tabi ng gamit ni Antonio. Hindi na ito pangarap niya lang, ngayon sa kanila na. At napansin iyon ng iba. Si Mrs. Pascua, 3 bahay ang layo, ay kumaway ng may init na hindi nakita ni Evelyn sa maraming taon. Ang librarian ay nagtanong kung gusto niyang tumulong sa Children's Story Hour. Kahit ang cashier sa grocery store ay nagsabi na mas tulad na siya ng sarili niya. Hindi ito kagalakan na kanilang nakikita. Ito ay presensya, bumalik siya. Hindi buo, ngunit nagpapagaling, unti-unti. Tuwing gabi, bumabalik si Evelyn sa kamalig. Pinagpapatuloy niya ang inihinto ni Antonio. Parehong mga notebook, parehong maingat na sulat kamay. Nagsusulat siya ng mga liham sa batang hindi nila naranasan. Nagkukwento ng buhay na maaaring napagsaluhan nila. Inilalarawan ang kanyang mga araw ngayon. Tahimik, mapagnilay-nilay, puno ng malumanay na alingaw-ngaw. At minsan, iniisip niya na nandyan si Antonio sa tabi niya. Nagbabasa rin, tumango ng may kilalang kapanatagan na parabang sinasabi, "Oo, tama iyon, ituloy mo." At isang araw dahan-dahan niyang naisip na parang unti-unting humuhupa ang hamog sa parang, marahil may iba pang mga bata roon. Mga batang hindi niya anak ngunit naghihintay pa rin, nangangailangan pa rin ng isang bagay na lagi nilang dala ni Antonio. Hindi para palitan ang nawala, kundi upang parangalan ang pangarap na minsang nanirahan ng lihim sa likod ng isang nakasara na pintuan, sa isang kamalig sa gilid ng kapatagan. Nagsimulang mag-research si Evelyn tungkol sa mga lokal na programa ng foster care. Tiningnan ang mga oportunidad na mag-volunteer sa mga katabing group homes. Hindi pa siya handang gumawa ng desisyon, pero sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, bukas siya sa pag-iisip tungkol dito. At iyon ay isang bagay, ang kamalig na dati lihim na nakakandado at puno ng dalamhati at katahimikan ay unti-unting naging isang santuwaryo. Nagsabit si Evelyn ng malalambot na kurtina sa mga bintana, pinapayagan ang gintong liwanag na dumaloy.
Pinalitan niya ang kumukutitap na bumbilya ng isang lampara na may mainit na liwanag. Nagsimulang magbasa siya ng malakas mula sa mga picture books sa estante. Hindi dahil may nakikinig, kundi dahil nararapat na ipahayag ang pagmamahal. Dahil ang malumanay na tunog na puno ng pag-aalaga ay karapat-dapat sa puwang na ito. Hindi naging ama si Antonio ayon sa pagkakaintindi ng mundo, pero minahal niya ng gaya ng isang ama, nangarap ng gaya ng isang ama, nagdalamhati ng gaya ng isang ama, at sa mga pahinang ito, sa mga bituin na hinukay niya ng kamay, sa bawat guhit na nakapaskil sa pader, naging isang ama siya. Iyan ang katotohanang dala ngayon ni Evelyn, hindi ang sakit ng pagkawala, kundi ang tahimik na tagumpay ng pagmamahal na kanilang pinanatili. Isang pagmamahal na nanatili kahit sinabi sa kanila ng mundo na hindi. Isang gabi, lumabas si Evelyn mula sa kamalig. Ang malamig na hangin ay humaplos sa balat niya. Sa likod niya, ang mobile sa ibabaw ng crib ay marahang umikot sa hangin. Sa harap niya, ang malawak na mga parang ay umaabot sa ilalim ng papalubog na liwanag. Nag-iba ang mga panahon. Habang ang tagsibol ay natutunaw sa tag-init, lumalawak ang mga araw. Nanatili ang sikat ng araw, lampas oras ng hapunan, nililinis ang mga parang sa gintong kulay, dumadaan sa mga kurtina ng kamalig na parang malalambot na guhit. Tahimik ang bahay, pero hindi na ito hungkag na katahimikan. Ngayon banal ang pakiramdam nito, parang katahimikan sa loob ng isang kapilya o ang katahimikan pagkatapos ng tawa kapag puno na ang puso at payapa, parehong simula ng bawat umaga. Bumabangon si Evelyn bago pa dumilim ang init, nagluto ng kape at naglakad ng walang sapin sa damo papunta sa kamalig. Minsan may dalang bagong notebook. Minsan ang lumang journal ni Antonio. Ang pabalat nito ay makinis na dahil sa hawak ng mga kamay niya. Uupo siya sa rocking chair na siya mismo ang nagpagawa. Ang malambing na pag-uga nito ay pamilyar na tunog. At magsusulat siya. Mga liham kay Antonio. Mga liham sa batang hindi dumating. Mga liham para sa kanyang sarili. Isinusulat niya ang tungkol sa nakaraan. Mga pangarap na nananatili sa kanyang puso. Sa ilang araw, dumadaloy ng madali ang mga salita. Sa iba, bumababa ito na parang bulong. Miss na kita, ayos lang ako, nakikita kita sa hangin. Hindi na siya umiyak pagpasok sa kamalig, nandoon pa rin ang dalamhati, palagi na itong kasama, pero lumambot ito. Nakahanap ito ng ritmo sa kanyang buhay, hinabi sa mga gawain niya, tulad ng sinulid sa tela. At ang kamalig, hindi na lang ito lugar ng kung ano ang maaaring nangyari. Naging lugar ito para sa kung ano pa ang maaaring mangyari. Nagsimulang makita siyang muli ng mundo sa labas. Sa palengke ng mga magsasaka, may isang ina na nagtanong kung pwede bang hipuin ni Evelyn ang kanyang sanggol habang inaayos niya ang kargadong kariton. Hindi na nag-isip, pumayag siya. At nang lumapat ang sanggol sa kanyang mga bisig, may isang bagay na gumalaw sa loob niya, hindi kalungkutan kundi paghahanda. Sa library, tinanong siya ng direktor kung pwede siyang maging host ng Summer Story Hour. Lumipat na ang naunang volunteer at kailangan nila ng isang mainit ang puso, isang matatag. Nag-isip si Evelyn tapos pumayag siya, ginugol niya ang oras sa paghahanda. Pinipili ang parehong mga libro na dating pinili ni Antonio nang maingat sa kamalig. Mga librong pinili niya ng may pag-asa, iniisip ang mga kwento bago matulog na hindi kailanman napakinggan. Nanginginig ang boses niya sa unang sesyon, pero nakinig ang mga bata, malalaking mata, bukas na muka. At nang pumuno ng tawa ang kwarto, tumawa rin si Evelyn, hindi formal na ngiti. Hindi pilit na ginawa na matagal niyang suot. Tunay na tawa, buo at hindi inaasahan, yung uri na nagpapasilaw ng mga mata mo. Nagsimula siyang mag-volunteer tuwing weekend sa lokal na foster agency. Sa umpisa, maliit na bagay lang, pag-aayos ng mga donasyong laruan, pagpupunas ng mga estante.
Pero di nagtagal, nakaupo na siya kasama ang mga bata. Nagbabasa sa kanila, tumulong sa takdang aralin. May mga batang tahimik, may mga maingay at malikot. Lahat sila ay umaabot para sa isang bagay. Ibinigay niya ang kaya niya. At bilang kapalit binigyan sila ng maiikling sandali ng koneksyon. Mga sulyap ng pagtitiwala, hindi inaasahang biyaya. Nananatili ang ideya ng pag-aampon sa malayo pa, isang bundok na nasa abot tanaw, isang bagay na totoo, isang bagay na posible, ngunit hindi siya nagmadali, hindi niya sinusubukang palitan ang nawala. Ang bahaging iyon ng puso niya ay para kay Antonio at mananatili. Pero ang pag-ibig na iniwan niya, yung malawak, matatag at hindi nasabi, kailangan ng isang lugar na pupuntahan. Isang hapon, habang inaayos ang kamalig, natagpuan niya ang isang maliit na kahon na nakatago sa ilalim ng estante, nakatago sa likod ng mga nakatiklop na kumot. Binuksan niya ito. Nasa loob nito ang 12 ng maliliit na piraso ng papel. Bawat isa ay may pangalan. May 3 pamilyar, Elisa, John, Lily. May iba na parang mula sa panaginip, Cyprus, Halo, Orion. Sa likod ng bawat piraso, may mga sulat si Antonio. Mapanuri, matapang. Mahal ang mga bituin. Malakas tumawa kahit mahiyain. Nilikha niya ang 100 bersyon ng batang hindi niya makikilala. Binigyan ang bawat isa ng pangalan, katangian, buhay na apoy. Ipinalatag ni Evelyn ang mga ito sa ibabaw ng banig. Dahan-dahang hinaplos ang mga papel. Umiiyak siya, hindi dahil sa dalamhati kundi dahil sa paghanga, dahil sa laki ng kapasidad ng isang puso. Pagkatapos, maingat niyang nilagay ang mga papel sa isang garapon na salamin at inilagay ito sa estante katabi ng mga libro. Isang garapon na puno ng pag-ibig, isang garapon na puno ng mga pangarap, isang garapon na puno ng mga pangalan, isang parangal, isang kumpol ng mga pangalan at pangarap ng mga batang hindi nila kailanman nahawakan, ngunit matagal nang naninirahan sa kanilang mga puso. Sa gabing iyon, habang lumulubog ang araw sa abot tanaw, naglakad si Evelyn pabalik sa bahay. Ang gintong liwanag ay bumalot sa kapatagan sa mahahabang sinag, niyayakap ang lupa sa isang mainit na pamamaalam. Huminto siya sa hagdan ng porch, lumingon. Bahagyang nakabukas ang pintuan ng kamalig, sapat upang ang liwanag mula sa loob ay sumilip, malambing, malugod, buhay na buhay. Hindi na ito mukhang abandonado, mukhang may nakatira dito, parang naghihintay. Sa kusina, naghanda siya ng tasa ng tsaa. Ang bango ng chamomile ay pumuno sa katahimikan. Sa mesa, nakalapag ang isang liham mula sa foster agency. Naghahanda sila ng summer outing para sa mga bata. Isang picnic sa tabing ilog, tanghalian sa ilalim ng mga puno, mga laro sa damuhan. Kailangan nila ng mga volunteer. Ipinahinga ni Evelyn ang kanyang kamay sa papel ng sandali. Tapos, may tahimik na paniniwala, kinuha niya ang panulat at pinirmahan ang kanyang pangalan. Gabing yon, madali siyang nakatulog. Sa kanyang mga panaginip naroon si Antonio, hindi tulad ng dati, pagod at payat, kundi tulad ng naalala niya noong simula. Malakas, kalma, may kapilyuhan sa mga mata, isang matatag na presensya sa kanyang tabi. Sa panaginip, magkasama silang nakatayo sa kamalig, banayad na nakapatong ang kamay niya sa crib. Hawak ang isa niyang kamay. Hindi siya nagsalita, pero naramdaman niya ang lahat sa dahan-dahang pag-ikot ng hinlalaki sa kanyang balat. Nang magising siya, nanatili ang init ng haplos na iyon. 1 linggo ang lumipas, dumating sa bayan ng isang traveling puppet troupe. Isang klasing palabas na maaaring napanood nila ni Antonio noon mula sa malayo bago umuwi. Ngayon, diretso siyang naglakad papunta rito. Nakakita siya ng pwesto sa damuhan, napapaligiran ng mga pamilya at mga bata, at umupo ng cross-legged na yakap ang mga tuhod. Sumayaw, nagtumbling, at umikot ang mga puppet sa maliit na entablado. Kumalat ang tawanan sa mga tao,
Dalisay, masaya, puno ng buhay. Biglang lumapit ang isang maliit na bata, walang sapin sa paa, magulo ang buhok, malalaki ang mga mata. Hindi siya nagsalita, umakyat lang sa kandungan ni Evelyn at yumuko na parang lagi na siyang naroon. Hindi kumilos si Evelyn, niyakap lang niya ito at pinanood ang palabas. May nagbago sa loob niya, hindi isang dramatikong revelasyon, hindi bigla ang pagbabago, kundi ang dahan-dahang pag-ungol ng isang pinto na matagal nang nakasarado, ngayoy tahimik na bumubukas. Hindi niya alam ang pangalan ng bata, hindi niya kailangang malaman. Ang naramdaman niya ay hindi tungkol sa pagkawala, hindi tungkol sa pagpuno ng puwang. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon. Ito ay tungkol sa liwanag. Pagkatapos ng palabas, tumayo ang bata at tumakbo, pabalik sa kanyang grupo, hindi na lumingon. Nanatili si Evelyn sa kanyang upuan, nakatiklop ang mga kamay sa kandungan, nakatingin sa entablado habang nag-iimpake ang mga puppeteer. Gabi iyon, habang unti-unting nagdilim ang langit sa malambot na lila, bumalik siya sa kamalig. Sindihan ang maliit na lampara sa tabi ng crib, umupo sa kanyang rocking chair at binuksan ang kanyang notebook. Blanko ang pahina, naghihintay. Ipinindot niya ang panulat sa papel at nagsimulang magsulat. Hindi ka kailanman nanirahan sa bahay na ito, hindi tulad ng inaasahan natin, pero nanirahan ka sa kanya. At ngayon, naninirahan ka sa akin. Mahal ka, minamahal ka, at iyon ang nagpapakatotoo sa iyo. Tumigil siya, hinayaan ang tinta na matuyo, tapos dagdag pa, narito pa rin tayo at ang mundo sa kabila ng lahat ay puno pa rin ng liwanag. Sa labas, tahimik ang kamalig sa katahimikan ng gabi. Nagsimulang kumindat ang mga bituin sa langit, isa-isa, at yumakap sa kanya ang gabi, hindi bilang katapusan, kundi bilang isang tahimik na pangakong natupad. Kung naantig ang kwentong ito sa iyong puso, siguraduhing mag-subscribe sa channel para hindi mo mapalampas ang susunod na kwento. At kung may kakilala kang nangangailangan ng liwanag ngayon, malayang ibahagi ang video na ito sa kanila. Kapag handa ka na para sa iba pang kwento, nandito lang ang isa pa para sa iyo. Maraming salamat sa pagdating, mahalaga ka.